So guys, good evening sa atin lahat. So, kumusta naman kayo? Nakapagkain na ba kayo ng gabihan? So, kung hindi pa, kain muna bago gawa ng ibang gawain. So, sa mga estudyante, mag-aaral ng maayos. So, it's time to review your lesson and then gawin nyo ang iyong homework. Huwag matigas sa ulo ng matigas ang ulo sa mga magulang dahil sila rin naman lalapitan nyo balang araw kapag kayo ay nangangailangan sila naggagabay sa inyo araw-araw. So guys, ang topic natin ngayon ay magulang, isang ama binugbog ang kanyang anak. I think ang anak nasa 10 years old to 12. So guys, napanood ko yung video, naawa ako dun sa bata guys, kasi yung bata inutusan siyempre may nagkakakuan sa barkada. So alam mo naman ang bata kapag ganyang edad mahilig sa barkada, dumaan pa yata sa barkada. Kape tayo guys, kailangan ko magkape para gising palagi. Guys, nakita ko sa video, kawawa yung bata guys, ampas ng ampas yung magulang. Napakawa ng bata, ginawang binaboy talaga sobra, pinagsisipa niya, tapos sinampal na pa sa mukha, tapos basta guys, ang bata tawon, sabi niya tama na guys, napatulog ako guys. Buti sana kung maliit na pamalo, mga sinturon lang, okay lang yun. Grabe guys, pamalo nyo guys, kahoy, laki pa naman. Kawawa yung bata guys. Siguro ang tingin ko sa bata na yun, kung hindi tatakbo yun, mamamatay yun. Sip na puto lang video guys. Awa ko sa kanya guys. So instead na tatakbo yung bata, hindi na lang, mamakawa siya. So yung tatay, hindi ko alam kung anong problema nun. Kawawa talaga sobra guys. So kayong mga magulang, so wag na lang kayong mga anak kung ganyan pala pagtrato nyo sa anak nyo, bababuyin nyo. Kasi kayo kapanganak ng panganak, tapos hindi nyo maturuan ng maayos yung mga anak nyo. So hindi nyo ba alam na bawal ang manakit ng bata? So guys, ako na nakitin ko noon, pero naisip ko na mali. Bilang magulang, kailangan din natin na turuan ng maayos yung bata. So sa ngayon guys, hindi na pwede nasaktan yung bata dahil sa murang edad tayo dapat ang magbigay sa kanila ng leksyon guys. Turuan natin ng maayos, respeto natin ating anak guys. Di porke anak guys bababuhin natin, hindi ganun yun. Mag-utos tayo, alangan andyan pa rin yung po at opo, kasi tayo kumbaga turo nila sa kanila kung paano gumalang sa kapwa. Pag ikaw ay nagumagalang sa anak mo, gagalangin ka ng anak mo, lalo na yung anak mo gagalang sa ibang tao. Bakit nakaka-proud yun? Bakit hindi nyo magawa? O kung kayong ay lasing, kung saktan anak nyo, kasing ganun, ilagay sa tiyan, di sa ulo. Tama lang, hindi yung sabihin hindi alam nang ginagawa. Istoryahe, dati rin ako lasing giro, bakit alam kong ginagawa ko lahat kong ginagawa ko? Alam ko man, palusot nyo lang. O kayo, tandaan nyo, kapag kayo ay tumanda, kapag hindi maganda yung trato sa anak nyo, sigurado pababayaan kayo ng anak nyo, mamamatay kayo sa sakit, mamamatay kayo sa gutom dahil sa pagtrato nyo sa anak nyo na binababoy nyo. So dapat guys, huwag babuyin ng anak, turuan ng tamang lesson, tamang pag-uugali, paaralin, bigyan ng magandang kinabukasan. Guys, hindi ako perfect sa anak ko,
Pero napaisip ko guys na hindi pwede magbuhatan ng kamay yung bata. Yan guys, mahalin natin ang ating anak, dahil kapag sila ay nagkasawa, pili ka nila ay iwanan, dahil kung tutusin wala sila obligasyon sa inyong mga magulang. Pero bilang magandang pinakita mo sa mga anak nyo, hindi ka nila pababayaan, lalo na pag wala na kayong lakas, matanda na kayo, so alagaan nila kayo. Yan guys, so kapag matino kang magulang, makikita rin sa bunga nyo nga anak nyo ay matino. Guys, yan ang advice ko sa inyo bilang mga magulang. Ako guys, magulang din ako, may isa na ako, single father ako guys. Napalo ko yung anak ko guys. Ito yan, hindi ko na ipag-ibig. Ito na maisip-isip ko na wala naman magandang may dulot ng palo guys. Wala guys, hindi naman ito sabi naman ito, matigas ang ulo, wala pa rin bago matulog. Tingin nyo ano dapat karapat dapat para sa kanya. Ano guys, tuloy sila, iba-ibayan natin sila. Tuloy tayo kahit na may asawa sila, tuloy tayo magtutulog guys, dahil tayo ang nakakaalam, tayo mas may nakakaalam sa kanila. Kaya kumbaga sila ay pumapasok pa lang, tayo ay tapos na natin pinasukan. Kaya ayan, tayo ang instrumento ng ating anak. Ayan guys, palaging sumamba, dalhin nyo ang anak nyo sa sambahan guys. Sakay sa puso ang aral ay tinuro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Guys, tayo guys ay lalabas na. Ayan guys, labas. Ayan, labas guys, ang lakas. Oops! Lakas ng takbo niya. Okay. Ayan, sige. Boss! Ding! Ayan guys, sa NFG. So, ayan guys, sa taas. Lakas ng takbo niya, hindi niya alam, may kasugat. Buti yan dito ako guys. So, hindi naman mangyari yan sa akin guys, kasi ako ay laging alerto. So, bayaan na may magkakaroon ng problema guys. So yan guys ang advice ko sa inyo. Huwag nyo masaktan yung anak nyo ng sobra. Huwag mo yung palo guys, yung palo na slight lang. Pero mas maganda guys kapag hindi nyo paluin na. Kasi kapag papalo, dyan nagtatanim ng sama ng loob ang anak. Kaya sa amin, mga kapatid ko, tayo ng sama ng loob sa magulang ko, dahil yung magulang ko grabe ko makapagpalo. Yun, nung namatay siya, 3 lang kami ang nasa bahay, yung ibang kapatid ko wala, dahil ayaw ng kapatid ko sa magulang ko. Sila ay hindi nakapag-isip na maayos, kaya yun na nangyari. So ako naman guys, may isip naman ako, kaya kahit ganun ang mga magulang ko, pasalamat pa rin ako, dahil sa kabila ng sobrang nadanasan namin, hindi ako nagtanim ng sama ng loob guys. Ayan. Kaya hanggang sa huling hininga anak ang magulang, andyan ako. Pero doon kasi ako sa Jinsan nun guys, nung time na namatay ang papa ko. Tumawag yung ate ko na namatay yung papa ko. So alas 4 ng hapon umalis ako, kahit na hapon na. Dumating ako sa Kidapawan City ay alas 9 na ng gabi. So dinaanan pa ako ng Porlon. So Porlon, doon ako sumakay sa Porlon guys. Buti kilala ako ng taga doon sa amin. Ako daw yun. Tagal kasi ako wala sa lugar namin guys. Bali 5 years ako wala doon. Okay. Pero kilala pa rin ako ng mga kababatang ko. So guys, yun na yun ang advice ko sa inyo. Panatilihing kalmado, mahalin ang mga anak, turuan ng maayos, huwag pabayaan. Kapag may bisyo, tuturuan na wala namang may dulot sa katawan yung bisyo guys. Kayo mga anak, sumunod kayo sa mga magulang nyo, dahil yung mga magulang nyo ang nagbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan. Dahil sabi ng Panginoon, ang hindi nagmahal sa magulang
ay kinapuputan ng Diyos Ama. Kaya yan guys, ang sinasabi ng Biblia. So, ayan guys, may papalabas na naman. Kailangan ko sa guys. Okay. 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 Yes, sir. Ayan. Yes, sir. Good morning po. Ayan guys. Oh, ayan, papalabas siya. Ayan. So guys, ayan. So, kahit na nag-cellphone ako guys, alerto ako guys. So, huwag niyo ako gayahin. Kasi kaya ko ipagsabay trabaho ko kahit anong klaseng trabaho. Kasi sanay ako guys sa trabahong alerto. Kasi halos lahat ng amo ko ay may quit. Kaya natuto ako naging alerto. Kahit na may ginagawa akong iba, eh yung mata ko mabilis makakita. Guys, kaya wag niyo subukan na magnakaw dahil makikita ko talaga sa kayo. Pili naman kayo maging isa guys. Bigyan ko naman kayo ng pagkain. Pagkain lang kaya ko bilhin guys guys. Siguro kung kaloob ng Diyos Ama na kawan si Mita, nabigyan ako ng sahod. Ayun. Yabuno, ibibigay ko rin sa inyo guys. Dahil kaloob ng Ama, kailangan natin tulong sa kapwa. Mayroon din naman ako guys, tumakay sa hirap. Kaya ramdam ko yung anong pakiramdam ng isang mahirap. Dahil kami dati nag-aaral kami, wala rin kaming baon guys. Ang baon namin yung saging lang, minsan kamuti, balangoy, minsan mangga lang guys. Pagkapon minsan binibigyan na ako ng pagkain ng classmate. So guys, hanggang dito na lang. Ingat kayo, bye. Sige sir.